92 classrooms out of 6,379 target. Sabi ng COA, Yossi, pagkatapos magre-reklamo ka, binigyan ka nga ng budget, kaya dapat sa Congress ka nagpapaliwanag, hindi dyan sa pa-interview. Kasi dyan sa sa pa-interview, walang cross-examination, walang susupla sa'yo sa mga kasinungaling. O, di ba? Pure propaganda yung ginagawa ni Inday po using media. So, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. O di maganda! Ayaw mo nang ganon, pero wala kang nagawa. Yung 5 billion, dati, ginawang dinagdagan, naging 15 billion. O di wow! Bakit ka pa nag-resign? Dinagdagan pa nga. Yung 5 billion budget, ginawang 15 billion, may reklamo si Inday. Anong problema ng taong ito? Kung binawasan ka ng budget, yun, magreklamo ka. Tulad ng yan ang simula ng hindi pagkakaintindihan talaga po. Pera, yung Congress has the power of the purse. Nang tanggalan si Inday ng confidential funds, doon nagsimula po. Kasi yung confidential funds, hindi na secret nga eh. Inasili po. Anyway, idiretso natin yung sinasabi po ni Inday. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion. O di wow, yung maganda. classroom construction ng Department of Education. Naging 15 yung 10 billion billion na yun, hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Yun ang dapat na i-declare niya doon sa investigation ng Congress para masagot po ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Hindi yung nagpapa-interview lang siya sa media. Diba? Na walang magtatanong sa kanya kung bakit siya nagre-reklamo na yung 5 billion dinagdagan ng 10 billion, trinipli pa. Mali nga yung term na ginamit niyang chinap-chap. Paanong chinap-chap gustong chap-chapin na yung 5 billion mo na dating budget, ginawang 15 billion, dinagdagan ng 10 billion. Dapat matuwa ka. Dapat sasabihin mo kay Zaldico at kay Speaker Martin tambaluslus. Kahit dinisrespect kita, hindi ako nagtanaw ng utang na loob sa'yo, na ikaw yung nangampanya, sumakay ako sa partido mong lakas, CMD, ikaw yung aking tawag dito, campaign manager, sumasalang na lang ako sa stage. Pero despite that, dahil tinanggal mo yung confidential funds, kaya tinawag kitang tambaluslos. Pero ngayon, binigyan mo pa akong additional na 10 billion. Yung 5 billion, ginawa mong 15 billion. Salamat, Martin. Salamat, Zaldico. Dapat gano'n. Ang ginawa mo, nag-resign ka. Kasi hindi mo pwedeng pakialaman. Yan ang sabi mo. Yung dinagdag na budget, sila yung may control. Ay, dapat. Kahit sila yung may control, okay, bala. Responsibility ninyo rin yan. Ang importante, itong 5 billion na unang allocation, may control kami dito sa DepEd, i-implement ko. Tama?
Yun dapat. In the rest, nag-implement yung Public Works and Highways. Hindi man po ang nag-implement si Martin kasi Saldico. Ang nag-implement po, the agencies of the government, the proper agency of the government. And dapat man talaga yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa construction ng mga classrooms, DPWH man dapat talaga. May departamento tayo na dapat nagko-construct. Hindi man yung dapat direkta sa DepEd. Tama? Kayo dapat recipient lang. Ang focus ninyo dapat hindi sa construction, kundi ang focus ninyo sa DepEd, yung taas ng quality ng edukasyon. Ayan nangyari po bagsak yung quality ng education natin. Kasi yung focus ninyo sa construction, hindi man nga ninyo nagawa. 192 lang ang naipagawa. Sara-led DepEd only built 192 classrooms out of 6,379 target. Sabi ng COA. So gumagawa ka ng rason para makaiwas ka sa questioning, question and answer ng Congress at hindi makalkal kung paano ginastos yung 25 million pesos in just 11 days. Hindi mo kayang ipaliwanag yung disallowed na 73 million ng COA. Huwag kami inday. Impeachment is waving. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. Hindi mo mauuto yung mga mamamayang Pilipino. Mga mangmang lang siguro. Baka maniwala sa iyo. Pero yung mga nag-iisip po, malabo. Humarap ka sa Kongreso. Magpaliwanag ka sa tamang forum.
Hindi yung taktika mo, yung style ni Pacquiao, umiiwas sa questioning ng Congress, ng Senado. Ayan tuloy, huli na siya ngayon. Kailangan niyang magpaliwanag ngayon sa husgado. Di ba? Kung ano-anong palusot. Tuloy natin. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon. Walang corroborative witness? Nag-aakusa ka. Ibig sabihin, ikaw lang yung dapat paniwalaan. Yung kwento mo lang. Kahit sa Bible po, walang ganyan. Once ikaw ay nag-aakusa ng kung sino, sabi sa Bible, dapat maiarap kang testigo. At yun din ang pattern ng ating justice system all throughout the world. Hindi pwedeng yung kwento mo lang ang paniwalaan. Yan po ang batas, mga kababayan, ng tao at batas ng Diyos. Deuteronomy 19:15. Anong sabi diyan? One witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense they may have committed. A matter must be established by testimony of 2 or 3 witnesses. Basag na basagan niya, Mr. Maravilla, si Inday sa talata. Ang gusto niyang mangyari, yung kwento niya lang ang pakinggan. Hindi pa pwede ang ganon, Inday. Kahit sa Bible, noong panahon, at kahit ngayon, yun ang pattern po. And one witness is not enough. Dapat 2 o 3. Tapos sasabihin mo, hindi na kailangan ang corroborative statement or witness sa iyong mga inaakusa na gustong chap-chapin ng mga congressmen yung pundo mo. What? Sabi ko sa iyo, Inday, mangmang lang ang mapapaniwala mo. Sa kongreso ka magpaliwanag, yan ang forum. Sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. O di maganda? 15 billion? Anong problema mo doon? So, maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod. Mali. Sa budget ng bayan natin. May Senado, Halimbawa, may Kongreso. Taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 Hindi man mabasa billion. po, maayos. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. O di maganda, nadagdagan pa, 19 to 24 billion. Approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So may problema talaga po si Inday. Ayaw niyang dinadagdagan yung budget. Saan ka nakakita ng secretary na dapat sana matuwa? Baliktad eh. Kasi naman anya Mr. Maravillas, yung idinagdag na budget, wala siyang control. Yon. May control, DPWH. May duda na kasi po tungkol sa confidential funds. Kaya nga tinanggalan ka. O ngayon, ang plano ng Congress, tanggalin lahat yung mga budget na hindi man dapat sa'yo. Ibabalik doon sa DOLE. Ibabalik sa DSWD, yung mga services, sa DOH, yung sa medical. Tama yon. Ang sabi, narinig natin sa hearing, mga kababayan, ang ibibigay ka Inday, 120 million na lang yata, 130 million. 11 days lang, ubos na. Pag ganyan. Yung basta't maka-operate na lang ng maayos yung Office of the Vice President. Kasi ang Office of the Vice President, ang Vice Presidente po, spare time man lang. So basta't may pasweldo, may parenta,
yung renta nga po, overpriced. Yung rental ng opisina ng Vice Presidente, 53 million. Overpriced po. Yan ang proposal ng minority. Gawin na lang 120 yata. Anyway, sa mga susunod nating discussion po, kasi mapapahaba masyado. Atin, itong sinasabi po ni Inday, idiri-diritso ko na po. So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan hindi man mabasa, ang Inday? classroom construction. Hindi ma-examine 17 ng publiko? billion. Makikita nyo yon sa papel. Lahat lang sinasabi mo, makikita sa papel. Di man maintindihan Pagdating yung namin papel. sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion? Kita mo na, di kinontra mo lang yung sarili mong statement na dalawa yung nagkokontrol ng budget. Si Saldico at saka si Martin. Yun pala, may mga senador na nag-examine. Hindi dalawa lang yung nagkokontrol ng budget ng lahat ng departamento, including Office of the Vice President, kundi maraming tao. It's the whole Congress, both the Senate and Congress, the House of Representatives, kasi sila yung may tinatawag na the power of the purse. And that power of the purse, hindi man yun yung Kongreso yung si Martin ang gumawa niyan. Nasa batas yan. Naintindihan mo na, Inday? Tuloy natin. Ng mga classroom construction. So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Naglalangi siya sa mga senador. Kaya makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa Itatlo na lang na senador yung kakampi mo dyan. Diretso. Galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms. From 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Duda nga sa DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Duda nga, kaya hindi binigay sa iyo yung discretion kasi nga may masamang records. 11 days, 125 million. Sinemot. Para may check and balance. Binigay siguro yung kayo na niya sa DPWH. Kasi mahirap si Inday nakausap. Ayaw nang tinatanong. Kayo dyan sa DPWH, you can defend your budget at buwilo ka naming tanungin. Hindi kayo nagagalit pag tinatanong.
Tama ba? Anyway. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Let's stick to our plan. Yan ang propaganda niya. Let's stick to the plan. Sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. Yan ang propaganda po ng mga nausog na ang ginagawa daw ng Marcos administration at ng Congress lalo na stick to the plan to destroy Inday. Self-destruction po ang ginagawa ninyo kasi ayaw ninyo magpaliwanag sa Kongreso kung paano ninyo ginamit yung kwarta. Self-destruction tulad ni Pacquiao. Self-destruction. Yung tatay mo ganun din. Self-destruction. Lahat kayo self-destruction ang ginagawa. Gumawa kayo ng kasiraan. Kaya kayo nasisira. Walang plano kayong sirain. Kayo yung sumira sa sarili ninyo. Yan ang katotohanan yan. Kaya sabi po ni Zaldico, yung pondo para sa social services ng OBP, ililipat na lang sa mga line agencies. Ang ititira kay Inday po, yung sa sweldo na lang. 120 million yata o 130 million yung ititira. So tama lang yun po para to protect the yung pondo ng bayan na hindi po mapunta sa kung ano-ano. Na hindi man niya po kayang ipaliwanag kung paano ginastos. Ayan po sabi dito ni Zaldico. I-rekomenda ni House Committee on Appropriations Chair Eli Zaldico na ilipat sa line agencies gaya ng DSWD at DepEd ang pondo para sa social service ng Office of the Vice President. Ito ay sa gitna na rin ng posibleng hindi tamang paggamit ng pondo, hindi ng OBP at ng DepEd, salig na rin sa inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit sa 2023 Annual Audit Report nito. Maging ang ibang mga mambabata suportado ang paglipat ng socio-economic projects ng OBP sa mga line agencies upang maiwasan ang pag-uulit ng programa na ibinigay ng line agencies ibinibigay. Halimbawa nito ang Medical and Burial Program, Libreng Sakay, Program Kalusugan Food Truck, Disaster Operations, Magnegosyo Taday. Yung Kalusugan Food Truck po, ang daming nasisirang pagkain.
Magnegosyo taday na maaring ipasok na sa programa ng PhilHealth, SSS, GSIS, DSWD, DTI, DepEd at kahit mga LGU. So tama lang po mga kababayan ang desisyon na to ng Congress. Pakinggan natin yung sinabi po ni yung buwelta ni Congressman Bicol Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriations, sa mga pinagsasabi po ni Inday. Ito siya. Ng araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganon kadaming security. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba ang iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbank courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds.
Naalala ko last kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong ituloy nyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025.